Isa sa mga katangian nating mga Pilipino ay ang pagkakaroon ng malambot na puso pagdating sa mga bata. Nadudurog po ang ating mga puso, lalo na pag may nakita tayong batang ipinanganak ng may matinding kapansanan. Bilang kapatid, gagawin po natin ang lahat para mabigyan sila ng pantay na pagkakataon sa buhay. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Diniretso po kami ng doktor namin na may tendency po na hindi po mabuhay sa Alexandra. Nagagalit po ako, ayoko nang inaano yung aking apo. Inagawang kawawa kasi gaya na po yung katayuan niya. Siyempre. Maaaring sila po ay deprived of liberty po, pero hindi po sila deprived of love po. Sana nga po dagdagan ng minutes kahit onte para masulit naman po. So may nakita doon siyang bahay na nakabaliktad. Siya ay nangarap minsan na sana makapagpatayo rin ako ng ganito. Napakaganda po ng Minalungaw kasi pangalawang beses po at binalikan po. Ipinanganak na walang talukap ang 5 taong gulang na si Alexandra. Ibig sabihin nito, walang proteksyon ang mga mata niya sa posibleng aksidente. Labis na liwanag, sugat o impeksyon. Malabo rin ang paningin niya. Bakit nga ba nagkaganito si Alexandra? May pag-asa pa ba ang sitwasyon niya? Malaki po yung ulo niya nung nakita ko siya, tapos yung mata niya, wala siyang talukap. Tapos yung mga balat niya sa ganito po, sa may ulo, lawlaw po. Awa ang naramdaman ng inang si Mary Jane nang una niyang masilayan ang pang-apat niyang anak na si Alexandra. Isinilang ang kanyang anak na may rare genetic disorder na kung tawagin ay Ablepharon macrostomia congenital anomalies syndrome. Si Alexandra, walang kakayang ipikit ang mga mata dahil wala siyang talukap. Ayon sa kanyang inang si Mary Jane, ilang araw pa lamang mula nang ipinanganak si Alexandra, tinaningan na ng doktor ang buhay ng kanyang anak. Na-findings po na medyo mahina po yung baga niya. Diniretso po kami ng doktor namin na may tendency po na hindi po mabuhay sa Alexandra. Nooy, tanging dasal lang ang sandata ni Mary Jane para mabuhay si Alexandra. Kung kukunin mo siya, kunin mo na agad, muna siya pera ka. Pero kung bibigyan mo siya sa amin, sana patagalin mo yung buhay niya. Mabilis namang dininig ang kanyang panalangin. At ito na nga ngayon, si Alexandra. Hello po, magandang araw po. Ako po si Alexandra Gibrata, 5 years old. Nakatira po ako sa Cavite, Sampaloc 1. Ang gusto ko po paglaki ko maging doktor. Bibong-bibo na tila walang iniindang sakit. Masigla, punong-puno ng buhay. Pero dahil sa kanyang kondisyon, kailangan itong bantayang mabuti, lalo na ngayon, tila lumalabo na ang kanyang paningin. Malabo na talaga yung mata niya. Kasi nilalapit niya na pong ganun sa cellphone yung mata niya. Kaya po minsan iniwasan namin siyang humawak ng lapis. Kasi baka mamaya pag ganun niya, tumama sa mata niya. Lagyan natin yung pang-tagay mo sa pagtakip sa mata mo. Bukas ito. Para di ka masilang. Kailangan din protektahan ang mga mata ni Alexandra maging sa pagligo. At para maiwasan ang matuyo ang balat sa paligid ng kanyang mga mata, may mga gamot na kailangang ipahid para hindi ito magsugat. Yung erythromycin po, yun po ay 2 days po namin nagagamit. Maliit lang po siya. Tapos po yung Habiak po is 1 week po namin siyang ginagamit. Yun po ay nilalagay namin ng kada 2 hours po. Tapos yung Cetaphil po yung lotion niya, bali ginagamit po namin yung Cetaphil na yun. Pagkatapos niya maligo, tapos nilalagyan din po namin sa gabi para masarap po yung tulog. Ang gamot na mga ito ang higit na kailangan ngayon ni Alexandra para guminhawa ang kanyang pakiramdam.
Mabigat itong pasanin lalo na sa isang ina na ang tanging kabuhayan ay mag-repack ng uling. Ang ama naman ni Alexandra, tuluyan na silang iniwan mula nang ipinanganak ang bata. Hindi na po siya bumalik. Hindi na po siya nagpakita sa amin. Simula po noon. Kaya po, halos, pagka yung nagkakasakit yung bata, misa po kasi nagkakaroon siya ng mga rashes. Karoon siya ng rashes sa ulo, sa buong katawan. Yun, hindi ko po alam kung saan nakukuha ng pambili ng mga gamot niya. Hindi ko alam kung anong gamot ang pwedeng sa kanya. Wala pong katok ko din, nanay ko lang po. Ang nandoon. Halos lahat ng pagsubok. Nanay ko po ang nandun. Saka siyempre si God. Simula noon, ang nanay na lamang ni Mary Jane ang naging katuwang niya sa pag-aalaga kay Alexandra. Kahit ako'y napapagod, basta po yan, hanap ko talaga yung batang yan. Mahal po yung batang yan. Kasi nung namatay po yung lolo niya, na talagang pinagbili niya na huwag pabayaan yung batang yan. Dalangin ng lola ni Alexandra, maoperahan ng bata para maiwasan siyang tuksuhin ng mga kapwa niya bata. Kung pwede, operahan yung talagang ng bata. Kasi gawa nga po na yung bubulihin po siya sa eskwelahan eh. Yan po siyempre po magagalit ako pagka may dito lang po pagka inaano ng mga bata, ako nagagalit eh. Ayoko nang inaano yung aking apo. Inagawang kawawa kasi gaya na po yung katayuan niya. Siyempre po talagang aanuhin yung bata eh. Maawa po ako. Bali po yung mga ibang bata po, pag may mga dumadaan dito mga bata, tinatawag po siyang monster. Yun po, tinatawag siyang monster. Wala, monster, ginaganon po siya. Ang sakit sa pakiramdam na yung anak mo ginaganon-ganon ng mga ibang bata eh. Kaya sabi ko nga, darating din yung araw na magiging isang normal din siyang bata. Sa kabila ng mga panunukso, si Alexandra pa rin daw ang pinakamagandang biyayang natanggap ng kanilang pamilya. Pagka tinatanong niya, ba't ganito mata ko? Sabi ko, anak, ikaw yung maganda sa amin, kaya ganyan yung mata mo. Kaya gano'n namin siya. Ikaw ang pinakamaganda sa amin. Hindi namin siya kinakatulad sa ibang tao. At tulad ng ibang bata, may mga pangarap din si Alexandra. May natatangi rin siyang talento sa pagkanta at pagsayaw. Hilig po siyang kumanta, sumayaw. Yun, minsan po nagtitiktok siya. Hilig niya po yun eh. Kaya sabi ko nga po sa kanya, kung ano yung gusto niya, go lang. Sige, susuportahan ka namin kako, sabi ko sa kanya, kung ano yung gusto niya. Basta yung kaya namin, sabi ko. Paminsan-minsan, umabalik pa rin sa alaala ni Mary Jane ang taning na ibinigay ng doktor nung sanggol pa lamang ang anak. Nagpapasalamat siya na bukod sa pisikal na kondisyon ng anak, ay wala itong ibang sakit. Inisip ko nga 5 years old na sabi ko. Sana na huwag naman dumating yung ganun time na bigla siyang kukunin sa amin. Wala naman siyang diferensya sa loob ng katawan niya. Wala naman. Kumbaga parang sa labas lang ng anyo niya, pero siyang diferensya. Pero hindi rito natatapos ang kwento ni Alexandra. Patuloy na umaasa ang kanyang pamilya na balang araw, malalagyan na ng talukap ang kanyang mga mata. Isang rare genetic disorder ang tumama kay Alexandra. Ibig sabihin, isa lang sa bawat 1 milyong tao sa mundo ang nagkakaroon nito. Dinala natin sa eksperto si Alexandra para mabigyan ng tamang atensyong medikal. Maagang bumiyahe ang aming team nitong Huwebes papuntang Dasmariñas, Cavite para sunduin si Alexandra. Ito ang araw na ipapakonsulta natin siya sa isang espesyalista para magamot ang kanyang mga mata. Pagdating sa Philippine General Hospital, sinuri siya ng mga doktor. Pero hindi na pinayagan ng team na makuna ng video ang proseso.
Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi, ang director ng PGH, marami pang pagdadaan ng examination si Alexandra bago tuluyan ng may schedule sa isang operasyon. Kailangan mo na mag-baseline visual acuity test. Ibig sabihin, kailangan malaman ano talaga yung nakikita niya. No? Kasi doon nga babatayan lahat ng improvement later on. Kailangan makita ng ophthalmologist ulit para malaman kung may problema na sa cornea na maaari din pagplanuhan in the future kung paano magre-recover. Mahalaga din daw na maprotektahan pa rin ang mga mata ni Alexandra. Sakali mang matuloy ang operasyon, aabuti ng 3 buwan ang healing process para ganap na siyang makakita ng malinaw. Siguro na sa hospital, magsistay siya ng 1 week para mabantayan mabuting recovery. At sa loob ng mga 2-3 buwan, nakakita ka na ng magandang resulta. O nawala na yung maga, baka maaaring gumagalaw na rin, no? Nag-recover na yung mga grafts na linagay. Bumalik kami sa kanilang tahanan na may baon na pag-asa. Kami man ay naghahangad din ng tuluyang paggaling ni Alexandra. Kaya naman, nagpatid kami ng tulong pinansyal para sa kinakailangang gamot sa mata ni Alexandra. Ito po dahil nalaman ni Senator na malaki yung gastos sa mga gamot ni Alexa. So habang hindi pa po na-ooperahan si Alexa, ito po 60,000 pesos. Tanggapin niyo po. 60,000 pesos yan, ma'am. 6 na buwan na gamutan ni Alexa. Wala po kayong iintindihin. At least, yung mga ibang kikitain nyo po, magagamit nyo sa araw-araw sa mga anak. Sa bawat pagsubok sa buhay, nariyan ang ating mga kapatid na walang sawang maghahatid ng tulong para sa mga nangangailangan. Kaya ako pinapunta ni Senator Raffy dito para maipahatid po sa inyo na wala po kayong iintindihin sa operation. Lahat ng magagastos si Senator po ang gagastos doon. Sasagutin niya lahat, pati yung after ng operation ko may mga gamutan po. Kaya siya na po ang bahala. Kaduguman o hindi, mahalaga ang kapatiran sa malaki o maliit mang paraan. In-expect niyo po ba na may ganitong blessing na dadating kay Alexa? Hindi po. Nagulat na lang po ko kasi may nag-message po sa amin na isang researcher din po siya. Bali, sinabi niya kay Sir Rapitol po nga po. Yun po, sobrang tuwan-tuwa po kami ng Nabigyan ka ng pag-asa? Nabigyan kami ng pag-asa. Sir Rapi, maraming salamat po sa binigay niyo pong 60,000 para po sa pang-maintenance po ni Alexandra. 6 na buwan na po namin itong may bibili ng gamot niya. At una-una po, salamat din po sa magiging operasyon po niya. Maraming salamat po, sir. At para sa iyo, Alexandra, hindi ka namin iiwan. Dalangin namin ang pagaling ng iyong mga mata para sa iyong malinaw na kinabukasan. Sa tulong ng ating mga eksperto sa Philippine General Hospital, tayo po'y nananalangin na sana ay maging maayos ng mga mata ni Alexandra. Patuloy po nating imamonitor ang kanyang kalagayan. Maaaring sila po ay deprived of liberty po, pero hindi po sila deprived of love po. Sana nga po dagdagan ng minutes kahit onte para masulit naman po. Isa sa mga ginagalang na karapatan ng mga kapatid nating nakakulong dahil sa pagkakasala sa batas ay ang tinatawag na conjugal visit. Ito'y private time para makabanding nila ang kanilang partners. Malinaw sa Revised Implementing Rules and Regulations ng Bureau of Corrections Act o RA 10675 na dapat may pasilidad para dito. Sinilip natin ang kwartong inilaan ng Manila City Jail para rito. Sabi ng marami, kapag ang isang tao ay nagkasala sa batas at nakulong, wala na. Finish na. Ika nga, bahala na siya sa buhay niya. Hintay na lang niya matapos ang kanyang sintensya. Baka noon pa yan. Ngayon, iba na. May mga karapatan ng mga kapatid nating Persons Deprived of Liberty o PDL.
Dahil ang penal system ngayon, hindi na lang pagpaparusa, kundi pagrereforma. Isa sa mga karapatang ito ay ang mabisita ng asawa o kinakasama. Ang tawag dito ay conjugal visitation. Dito sa Manila City Jail, may pagkakataon ng bawat preso na masolo at makasiping ang kanilang katuwang sa buhay. Bagaman may mga kasong kinakaharap, hindi pinagkakait sa kanila ang karapatan na makasama pa rin si Mrs. o ang kanilang kinakasama. Ito po ay pangangailangan din ng ating mga PDL. Maaaring sila po ay deprived of liberty po, pero hindi po sila deprived of love po. Sila po ay hindi pa po napapatunayan na guilty po sa kanilang mga kasalanan, kaya we are presuming na sila po ay innocent. Bukod pa ito sa face-to-face visitation. Pero kung ang normal na pagbisita ay tumatagal ng 1 oras, ang conjugal visit ay 15 minutes lamang. Kapag narinig ang buzzer, time's up na. Posible pa kaya mapahaba ito? And possibly po, kung maayos na po yung ating conjugal area, may maayos na ventilasyon, tapos po yung mga gamit po doon, mga kagamitan ay maayos, posible pong extend po natin siya hanggang 30 minutes po para po sa mga mag-aabil nito. Medyo matagal-tagal yung bonding nila sa loob. Ito po ay part ng welfare development program po ng BJP para po sa ating mga persons deprived of liberty. Ang PDL na si Manny, halos 2 buwan pa lang na nakakalaya mula sa 1 dekadang pagkakakulong sa Davao Penal Farm. At muli siyang napiit dito sa Manila City Jail. Sabi niya, sabik siya sa pagdalaw ng kanyang kinakasama. Kaya naman, kapag nakita... Titira, ma'am. Titira. Titingin? Yung asawa ko. Ma'am, balian kami. Kasi 15 minutes lang eh. Opo, ma'am. Okay na po kasi inahabol yung oras eh. Kulang sa oras eh. Sa pag-iikot natin sa kulungan, nalaman nating may mga LGBTQ member din dito. Ang kanilang problema, hindi pa sila kabilang sa mga pinapayagan sa conjugal visit. Wala pa kasing patakaran para dito dahil sa kakulangan ng dokumento ng kanilang relasyon. Pero, ayon kay Manila City Jail Superintendent Lino Soriano, pinag-aaralan na ang posibleng modification para mapayagan na rin ang same-sex partners na magkaroon ng conjugal visit. Ito po ay patuloy na pinag-aaralan, sinusuri po ng pamunuan ng BJMP kung ito po ay maipapatupad, kung magkakaroon po ng maayos na basihan. Open po ang pamunuan ng BJP tungkol po dito. Patuloy pong tinitignan ang bawat aspeto sa bawat sektor kung ano po yung mas makabubuti po para po sa ating mga PDL. Tuwing Martes hanggang Sabado, ginagawang conjugal visit. Ang schedule, 1 dormitoryo sa 1 araw. Dahil nasa mahigit 3,000 ang bilang ng PDL sa Manila City Jail, 11 hanggang 20 mag-partner lang ang nakaka-avail nito sa 1 araw. Ang mga PDL naman, kanya-kanyang paghahanda pagsapit ng kanilang schedule. Siyempre, panay-ligo para mabango naman. Shave daw, nag-shave. Opo, ma'am. Natural yun. Pero, bago ang ligaya, kailangan pang i-verify ang mga dokumento at sumailalim sa swab test at body inspection ang mga babaeng dalaw. Kapag tapos ng lahat, pwede na silang pumasok. Pero, ang problema... Hindi po komportable po din talaga yung higaan po, ang init po. Tapos wala rin nga electric fan. Saka hindi, nakakahiya nga po. Hindi rin ako sanay kasi sa ibang... May kasama. Medyo hindi komportable yung lugar, pero palag-palag na po yun kasi first time namin labing-labing ulit after 2 months. Tsaka sa susunod na lang po sana, mas komportable, maayos na higaan, tsaka electric fan na medyo malakas po. Sana nga po dagdagan ng minutes kahit onte para masulit naman po. Masulit naman po yung pinila namin tsaka yung inantay naming araw. Napansin lang namin yung kwarto para sa conjugal visit. Parang pugon sa init. Mas maalam pa sa nag-iinit nilang damdamin. Inalam ng aming team kung anong pwede nating maitulong para naman maging mas komportable at romantic ang kanilang conjugal visit.
Kung kinikilala naman ng batas ang karapatan ng mga nakakulong sa conjugal visit, ang tanong ng marami, bakit naman kailangan pagtiisin sila sa maliit na kwartong parang hurnuhan ng tinapay sa init? Actually, ma'am, ang BJMP po ay ninanais po talagang ibigay yung magandang serbisyo sa ating mga PDL. Pero napakalungkot pong sabihin na ang BJMP po ay wala pong budget para po sa mga ganitong mga pag-construct ng facilities po. Bukod sa hindi komportableng kwarto, may mga konting abala sa intimate time sana na mag-partner. Kanya-kanyang linis kasi ng conjugal room sa sino mang gagamit nito. At ika nga, bawas pa sa bonding time. Tama rin namang maghigpit para maiwasan ang sakit. Kapag ang babaeng dinatnan sa araw ng conjugal visit, kansilado ito at malilipat sila sa face-to-face visitation. May swab test din sa papasok na partner. At kapag magpositibo sa swab test, wala munang bonding time. Paliwanag ng City Jail, ipinatutupad lahat ito para sa kaligtasan ng PDL at ng mga dumadalaw sa dormitoryo. Pero sa gitna ng init ng panahon at alab ng damdamin, swerte namang wala pang naitatalang heat-related illness sa dormitoryo. Kada dormitoryo raw kasi may assigned health coordinator para mamonitor ang kalagayan ng bawat isa araw-araw. Dahil din po siguro sa proactive approach po ng ating health service units na ginagawa po nilang health education po, paano makapag-prevent sa mga summer-related diseases po. So yung health service unit po din po natin ay nagbibigay po ng vitamins sa ating mga PDLs para po mapalakas po yung resistensya po nila. Nitong Martes, kinumusta ng ating team ang mga kapatid natin sa Manila City Jail. Dinala namin sila ng kaunting tulong para maging komportable sila sa kanilang conjugal visits. May wallpal na, tapos may kutson. Mas maganda. Hindi na siya katulad ng una na mainit. Senator Idol Rapi Tulfo, sir, maraming salamat po. Alam namin na napaka-busy nyo ngayon diyan po sa atin sa Senado, pero patuloy nyong nakikita po yung mga kakulangan dito po sa part namin sa BJMP, yung pong mga bagay na nakita nyo na pwede pa nyong maiambag para po ma-improve po namin yung aming serbisyo dito po sa ating mga persons deprived of liberty, kasama po ng kanilang pamilya. Malaking tulong po ito, hindi lamang sa PDL, ganun na din po sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Idol Rapi Tulfo. You're the best! Nakakatuwa pag may mga hakbang ang prison officials para igalang pa rin ang karapatan ng mga kapatid nating nagkasala sa batas. Isang paraan din kasi ito para mariporma ang nagkasala at may handa sila sa mapayapang pagbabalik sa lipunan. Basta mga sir, promise nyo lang sa amin na hindi maabuso ang pribilehiyong ito. So may nakita doon siyang bahay na nakabaliktad. Siya ay nangarap minsan na sana makapagpatayo rin ako ng ganito. Napakaganda po ng Minalungo kasi pangalawang beses po at binalikan po. Likas na sa ating mga Pilipino ang mahihilig sa magagandang disenyo, lalo pa pagdating sa pagpapagawa ng ating mga bahay. Marami nga sa atin ang gumagastos pa ng malaking halaga para maging maayos, maganda at tuwid ito. Samantalang, isang kababayan natin sa Nueva Ecija na literal na baliktad ang disenyo ng kanyang bahay. Bakit? Panoorin. Talaga naman babaliktad ang liig ng sino mang makakita sa bahay na ito
Sagapan, Nueva Ecija. Paano kasi? Imbes nasa itaas, nasa lupa ang bubungan nito. Pabaliktad ang disenyo ng bahay kaya marami ang namangha rito. Sa tuktok ng barangay Makabaklay, itinayo ang tinatawag nilang Minalungaw Upside-Down House. Si Gilbert Pahimna ang katiwala ng bahay. Ang kapatid niyang si Engineer June Pahimna ang may-ari nito. Inspirasyon daw ng disenyo nito ang upside-down house na nakita nila sa abroad. One time, siya ay nagmamasyal sa Niagara Falls between hangganan ng US and Canada. So may nakita doon siyang bahay na nakabaligtad at na-amaze siya. Dahil dito, pinangarap ni Engineer June na makapagpatayo ng ganitong bahay. Hindi para tirahan, kundi para gawing tourist attraction sa kanilang lugar. Siya ay nangarap minsan na sana makapagpatayo rin ako ng ganito upang maging business ko in the future at makatulong ako sa mga empleyado. Sa labas ng bahay, makikita ang bubong na nagsisilbing paa ng istruktura. Ang pintuan naman, tila hindi maabot ng mga bisita. Pero hindi rito ang entrance, kundi sa likuran. Sa pagpasok ng bahay, unang makikita ang dining area. Ang lababo, ref, sala, TV, aircon, pati ang fireplace, lahat nakabaliktad. Para ka talagang nasa ibang dimension. Sabi ng arkitekto nito, matibay ang pagkakagawa ng bahay. Kaya, tiyak na safe daw ito. Ang structure talaga niya, which is hindi rin kami gumamit ng mga CHB dyan, ng concrete hollow blocks. Puro mga concrete walls yan na binuhos talaga namin para masigurado nga yung integrity ng structure. Meron din, sirs, tayong mga structural considerations para dun sa mga furnitures na ikinabit natin. Meron siyang kinabit kami mga tubular frames na kinapitan talaga yung mga furnitures na yun. Meron tayong mga methods na talagang ginawa para masigurado natin na yung mga furnitures natin ay hindi talaga gumalaw kahit na magkaroon siya ng lindol. Para ma-enjoy ng mga bisitang bahay, limitado mga taong pinapapasok dito. Yung maximum na capacity niya talaga, ang inalaw lang namin is nasa 10 to 15, pero hindi naman dahil sa structural issue. Inano lang namin kasi kung mapapansin mo, yung nilalakaran natin mga kisame, then yung para komportable yung mga bisita na pagkuha ng mga pictures, ayaw namin maging crowded din sa loob. Pati ang mga kama, laptop at printer ay nakabaliktad. Pati ang banyo, baliktad din. Parang nakapanibago po kasi ngayon lang po meron dito niyan. Kumbaga, first time din po namin nakikita. Hindi pa rin po namin nakapasok yan, pero marami po talagang nag-aasim na pumunta dyan. Bakit? Kasi nga po, gusto po nilang makita yung mga pagkakaiba po ng bahay natin sa yan. Lahat po kasi yan, baligtad eh. Hanggang sa gasol po, baligtad eh. Ano baka ako yung gagawin po nila? Nasa sa isip ko na po, baligtad dun sa may ibaba, baligtad na lahat yung nasa loob nun. Tapos nung medyo nakita ko nga pong medyo papaganda na po, medyo namanghang nga rin po ako. Kakaiba po ito, yun po ang sabi ko. Sa ngayon, hindi pa bukas sa publiko ang upside-down house na ito. Plano pa raw nila itong palakihin para sa mga turista. Lalagyan ng coffee shop sa taas ng bahay kung saan may kitang 360 view ng napakagandang kapaligiran. Plano rin itong tayuan ng restaurant, swimming pool at mga kwarto para sa mga gustong mag-overnight stay. Sa ganitong paraan, mas marami pang turista ang maingganyo nilang pumasyal sa lugar, lalo na't malapit lang ito sa Minalungaw National Park, isang protected area na mahigit 2,000 hektaryang lawak.
kulay berde at asul ang tubig dito na umaagos sa Sumakbaw River. At dahil tag-init ngayon, dagsa ang mga turistang inabutan ng aming team dito. Pwede mag-swimming, mag-zipline, o akyatin na may 1,000 baitang ng Minalungaw Cross. Pwede rin magrenta ng floating cottage para makita mga limestone formation sa paligid ng National Park. O kaya'y magpa-picture sa hanging bridge. Sabi ng mga turistang galing sa Maynila, nag-enjoy talaga sila sa lugar. So far, satisfied naman and super enjoyable kasi first time ko and very refreshing yung lugar. Kasi more on nature siya and very light lang yung ambience niya and masarap lang tingnan lahat. Lalo na kung sa gantong init ng panahon, masarap magtampisaw sa tubig. Okay naman, maganda naman, malinaw yung tubig, tsaka malamig, tsaka bonding na rin with family. Yan. Saya naman silang lahat kasi nakapag-bonding ulit kami magkakasama. Second time po. So, ibig sabihin napakaganda po ng Minalungaw kasi pangalawang beses po at binalikan po. Ang ganda po kasi ng floating cottage nila dito. Tapos, ito lang yung experience na pwede nating balikan dito sa Minalungaw na wala talaga sa iba. Para sa akin po, childhood memory. Dito, kasi po, nung bata kami, madalas po kami pumunta ng mga family namin dito. Yung mga ibang lola po namin nung malalakas pa. Parang ang gaan lang sa loob po na nakaka-relax ka nun, nabalikan yung dating alaala po. Kaya, para sa mga naghahanap ng adventure at pwedeng pasyalan ng buong pamilya, check ng Minalungaw Upside Down House at Minalungaw National Park ay pasok na pasok sa inyong summer saya. Malilito ang mga butiki sa bahay na yan sa Nueva Ecija. Pero, teka, matanong ko lamang, paano kakakain ng di natatapon ng iyong mga ulam? Biro lang. Pero, walang basagan ng trip, ha? Patuloy nating susubaybayan ang gamutan ni Alexandra. Mahalaga sa mga bata na maramdaman nila ang pagmamahal at suporta ng kanyang kapwa, komunidad at bansa. Paglaki nila, susuklan nila ito ng katapatan sa bansa at kawang-gawa sa kapwa. Ako, ang kapatid mo, Rafi Tulfo, kayo ang idol ko.